Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At tayo po ay nasa ikalimang kabanata na ng huling aklat ng Pentateuch. Ito po yung aklat ng Deuteronomeo. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po, samahan nyo kami. Turuan nyo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Dalangin namin, Lord, na mas makilala ka namin, Panginoon, sa mas malawak, mas malalim, na pangunawa, Panginoon, sa inyong pag-ibig at kahabagan. Salamat, Lord. Dalangin namin, Lord, na ikaw ang maluwalhati, mapapurihan sa Espiritu at katotohanan sa dakilang pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ang kabanata 5 po ay tumutukoy sa 10 utos. Sabi sa verse 1, tinipon ni Moises ang buong Israel at kanyang sinabi, bayang Israel, dinggin ninyo ang kautusan at ang mga tuntuning ibibigay ko sa inyo ngayon. Unawain ninyo mabuti at tuparin ang mga ito. Ang Diyos nating si Yahweh ay gumawa ng kasunduan sa atin sa bundok ng Sinai, hindi sa ating mga ninuno kundi sa ating nabubuhay ngayon. Harap-harapan siyang nakipag-usap sa inyo sa bundok mula sa naglalagablab na apoy habang ipinibigay niya ang kanyang mga utos. Nakatayo ako sa pagitan ninyo at ni Yahweh sapagkat natatakot kayo sa ningas at ayaw ninyong umakyat sa bundok. Sinabi niya, ako si Yahweh ang inyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasampa sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyos ang imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na saling lahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig at pagkalinga sa libu-libong saling lahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Huwag mo gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na parurusahan ko ang gumamit nito ng walang kabuluhan. Ilaan mo para sa akin ang araw ng pamamahinga tulad ng ipinag-uutos ni Yahweh na iyong Diyos. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit, ang 7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na iyo ay huwag magtatrabaho ang sino man sa inyo. Ikaw, ang iyong mga anak, mga alipin lalaki o babae, ni alinman sa mga alaga mong hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. Ang iyong alipin lalaki man o babae kailangang mamahinga tulad mo. Alalahanin mong naging alipin ka rin sa Ehipto mula rooy inilabas kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Kaya inuutos ko na panatilihin mong nakalaan kay Yahweh ang araw ng pamamahinga. Igalang mo ang iyong ama at ina tulad ng iniutos ko sa iyo. Sa gayong mamumuhay ka ng matagal at sagana sa lupaing ibinibigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag mong pagnasaang maangkin ang asawa ng iyong kapwa. Huwag mong pagnasaang maangkin ang kanyang sambahayan, bukid, lalaki o alipin or babae, baka, asno o anumang pag-aari niya. Ang mga ito ay sinabi ni Yahweh doon sa bundok mula sa naglalagablab na apoy at makapal na usok. Liban doon, hindi na siya nagsalita sa inyo. Pagkatapos, isinulat niya ang mga ito sa 2 patiyas na bato at ibinigay sa akin. So, makikita po natin inulit ang 10 utos para sa ikatututo ng mga bagong henerasyon. Grabe si Lord, no? Talagang patuloy niya po itong ipinararating sa bawat isa upang di po tayo makalimot. At nang sa ganon, tayo po ay makapagpatuloy ng pamumuhay na kasama ng Panginoon. Verse 23, nang marinig ninyo ang kanyang tinig mula sa kadiliman habang nagliliyab ang bundok, lumapit sa akin ang pinuno ng bawat angkan at ng inyong matatandang pinuno. Sinabi nila, pinakita sa atin ni Yahweh na ating Diyos ang kanyang kaluwalhatian at kadakilaan at ipinarinig sa atin ang kanyang tinig.
Nakipag-usap siya sa atin ng harapan ngunit hindi tayo namatay. Bakit natin hihintaying mamatay tayo rito? Lalamunin tayo ng apoy na ito at tiyak na mamamatay tayo kapag nagsalita pa siya sa atin. Sinong taong nanatiling buhay matapos marinig mula sa apoy ang tinig ng Diyos na buhay? Ikaw na lang ang makipag-usap kay Yahweh na ating Diyos. Sabihin mo na lamang sa amin ang lahat ang sasabihin niya sa iyo at susundin namin. Narinig ni Yahweh ang sinabi ninyo noon at ito naman ang kanyang sinabi sa akin. Narinig ko ang sinabi nila sa iyo at tamang lahat iyon. Sana nga'y manatili ang takot nila sa akin at lagi nilang sundin ang aking utos upang maging matiwasay ang buhay nila at ng kanilang mga anak habang panahon. Magbalik ka sa kanila at pauwiin mo na sila. Ngunit mananatili ka rito at sasabihin ko sa iyo ang aking mga batas at mga tuntunin. Ituturo mo ito sa kanila upang kanilang sundin sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Sundin ninyong mabuti ang lahat ng iniutos sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kayong lilihis sa mga ito. Mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos. Sa gayon, sasagana kayo at hahaba ang buhay ninyo sa lupaing sasakupin ninyo. Yes, salamat sa Panginoon. Muli ay ating napag-aralan ang 10 utos at ang kanyang mga alituntunin. Sana po napagpala tayo at maging gabay natin ito upang hindi tayo magkasala sa Panginoon at makasunod tayo sa kanyang kalooban. God bless everyone and to God be all the glory.